Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa tammut taslim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So alhamdulillah, andito na naman tayo sa pangalawang yugto na ating tatalakayin ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inulat ni Mu'adh ibn Jabal at saka ni Abu Dharr, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sa pinakamalapit na kahulugan, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakutan mo si Allah saan ka man naroroon, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, at sundan mo ang bawat pagkakamali ng paggawa ng kabutihan upang ito'y mabubura, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, at makikitungo ka sa mga tao sa pinakamainam na pag-uugali. Ngayon, ang tatalakay natin ang pangalawang pagkasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Sundan mo ang bawat kamalian o di kaya pagkakamali o di kaya kasalanan ng paggawa ng kabutihan upang ito'y mabubura. Alhamdulillah, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, bilang isang tao, tinatanggap natin na tayo ay minsan nagkakamali. So sa tuwing tayo ay nagkakamali, alhamdulillah, pinapaalalahanan tayo ni Allah na nararapat lamang sa mga taong nagkakamali, sila'y agad-agad na bumalik loob kay Allah, magbalik loob kay Allah at humingi ng patawad. Dahil sinabi ni Allah sa banal na Quran, walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illallah. Sa pinakamalapit na kahulugan, sinabi ni Allah sa banal na Quran, silang mga tao sa tuwing sila ay nakagawa ng labag o kasalanan laban sa kanilang sarili, agad-agad sila ay nakakaalala kay Allah, agad-agad nila naalala si Allah, at humihingi sila ng patawad sa kanilang mga kasalanan. Wa may yaghfiru dhunuba illallah. At sino ba kaya ang magpapatawad sa lahat ng mga kasalanan maliban kay Allah? So sa ayat na to, sa Suratul Imran, pinaalalahanan tayo ni Allah na siya lamang ang nagpapatawad at sa kanya lamang tayo humihingi ng patawad sa tuwing tayo ay nagkakamali. Hindi tayo pupunta sa isang tao, o di kaya hindi tayo pupunta sa isang sheikh, o di kaya hindi tayo pupunta sa isang tao na upang mangumpisal. Kung tayo ay nagkasala kay Allah lamang tayo humihingi ng patawad. Hindi na tayo nangangailangan pa ng tagapamagitan. At ito yung gusto ni Allah, na makita tayo na tayo ay palaging humihingi ng patawad sa Kanya. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sinabi ni Allah, si Allah, may mahal niya ang mga silang humihingi ng patawad at silang mga naglilinis palagi. So dahil dito, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, karapat dapat lamang sa tuwing tayo ay nagkakamali, o di kaya karapat dapat lamang sa araw-araw nating pamumuhay, gawin natin itong pag-uugali ang paghingi ng patawad kay Allah. Dahil ito ay inutos ni Allah at ito'y habilin din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin. Naway, gabayan tayo ni Allah at ipabilang sa mga silang palaging humihingi ng patawad kay Allah, at naway papasok tayo sa paraiso ni Allah nang walang titingnan o di kaya wala tayong pagkakamali, na lahat ay napaghingan na natin ng patawad kay Allah. Hanggang dito na lang. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.